Samantala na rin po ang buong team ng Quick Response Team dito po sa Biñan, Laguna, kung saan kaninang umaga nga po ay dalawang labi ng lalaki na tagpuan sa isang kotse sa isa sa mga barangay dito. At patuloy nga pong inaalam ng mga otoridad ang motibo sa posible o sa paglalagay ng dalawang bangkay sa mismong loob ng kotse at kung ano ang dahilan sa pagpatay sa dalawang ito. Para sa karagdagang detalye, balikan po natin ang mga pangyari sa live report na ito ni Julius Segovia. Julius? Jiggy, alas 6 nga imedya kaninang umaga nang madiskubre yung bangkay ng dating pulis na si PO1 Artemio Avellano Jr. Nalamang dating pulis ito, Jiggy, matapos makita yung police patrol shirt na may pangalan niya sa loob ng kotse at TNT bull ring na nakasuot sa daliri ng biktima. Natagpuan ding, Jiggy, na patay naman sa backseat ng sasakyan ang isa pang lalaki na wala pa rin pagkakakilanlan hanggang sa mga oras na ito. Ayon sa pulis sa Jiggy, sa mga tama daw ng balang tinamo, talagang hindi raw bubuhayin ng mga suspect ang dalawang biktima. Sa may highway ng Barangay Santo Tomas, natagpuang nakaparada ang kotse. Hindi raw pangkaraniwang may nagpa-park ng sasakyan doon, lalo pa talahiban ng lugar at wala ring street light. Nakita lang daw na may umaagos na dugo mula nga sa compartment ng kotse, kaya raw kinutuban yung mga residente, kaya sila nagsumbong sa pulisya. Sa inisyal na investigasyon, patay na raw yung dalawang biktima bago pa isilid sa loob ng kotse. Hindi naman nagpaunlag, Jiggy, ng panayam sa GMA News ang misis ng biktimang pulis, pero kinumpirma niya sa pulisya na sa kanila ang kotseng pinaglagyan ng bangkay ng mister niya. Tinitingnan naman ng pulisya ang anggulong pagkakadismiss sa biktima bilang pulis na alis sa Jose Avellano noong 1 taon habang nasa Regional Public Safety Battalion ng PNP Calabarzon. Hanggang sa mga oras ito, Jiggy, tuloy pa rin yung investigasyon sa krimen, lalo pat hindi pa rin naman tukoy ng pulisya ang mga suspect. And muna ang latest, balik sa Jiggy. Maraming salamat, Julius Segovia. Sa puntong ito po ay makakausap natin si Police Inspector Benjamin Tapeño Jr., ang hepe po ng Investigation Section ng Biñan Police. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, sir. Sir, yung pong identity nitong pareho, na-establish ng isa, isang dating police na gawol, ito pong isa ay nakilala na po ba ng mga otoridad? Opo, na-identify po siya ng kanyang asawa, Mirna Panganiban, na siya ay si Rebencio Panganiban, Yankee Bonggaling. Opo, at ano po ang background nitong taong ito? Nabanggit po ba ng misis niya? According to the wife ng ito ay nagpapaperya. Peryista ba? Sa perya. Nangungontrata ng perya sa isang bayan. Sa ngayon ho ba may idea na yung mga pulis Biñan kung ano yung posibleng motibo dito sa brutal na pagpatay dito sa dalawa? Nakikita namin ang possible motive nito. According sa wife ng biktima si Artemio, yung ex-policeman namin, tungkol sa pera. Di umano may nagbenta ng pera, ng barel, at nagasta ni Artemio yung pinagbentahan ng pera. Pero walang na-deliver na barel? Yung barel ng kaibigan niya, binenta niya, pero hindi niya naibigay yung pinagbentahan ng pera. Yun lang po, maliban po doon, alba sa drugs, connected sa drugs o ibang mga illegal na gawain, meron ho bang nakikitang anggulong ganon yung mga polis? So far, nag-iimbestiga pa ang team namin regarding that. Opo. At yung sasakyan, saan na po dinala ngayon? Nasa Kanlubang Crime Lab namin. Para sa fingerprint? Sa Soco. Opo. Siguro, ano pong panawagan sa ibang mga maaaring nakakita nung pagpaparada ng kotse doon sa lugar? Sana po, tulungan kami na mag-feed ng information para makatulong kayo sa case na to. Opo. Maraming salamat po sa inyo, sir. Si Police Inspector Benjamin Tapeño Jr., ang hepe po ng Investigation Section ng Biñan Police.